Sa mga viewers natin, punta lang kayo dito sa Tambayan kung saan mai enjoy mo yung food and also dali nyo na rin dito yung mga kaibigan nyo. So, see you! Good morning, Philippines! Sa inyo ang panibagong edisyon ng ating lingguhang segment na negosyo at empleyo. Sa hirap ng buhay ngayon, bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kung minsan, tipid sa tipid na lang talaga ang ginagawa natin sa ating mga pagkain. Tipong mairaos lang ang kumakalam na sikmura, okay na. Na isasangkalan pa kung minsan ang ating mga comfort food o cravings dahil kahit gustuhin nating lumamon, kung gipit at naghihingalo ang bulsa, tamang imagination na lang ang nangyayari. Likas na sa ating mga Pinoy ang hilig sa pagkain. Kasiyahan ng karamihan ang makatikim ng iba't ibang putahe, maging ang masasarap na inumin. Yung tipong gusto nga nating mala fiesta or eat all you can ang atake. Walang problema ang ganitong ganap sa mga maluluwag ang bulsa. Papaano naman sa mga tamang raos lang? Kung yan ang inyong problema, worry no more dahil gaya sa nahanap nating kainan mula sa bayan ng San Fabian, swak na swak ito para sa mga nagtitipid sa budget pero hindi tinipid ang makukuha mong service. Isa ang bayan ng San Fabian sa mga kilalang pasyalan, lalo na kung ang hanap mo'y magagandang beaches. Pero ngayon, hindi na lamang ito ang umuusbong at nakikilalang Tatak San Fabian. Unti-unti na din kasing nakikilala ang mga booming businesses sa kanilang lugar. Siyempre, kung saan may pasyalan ika nga nila, matik yan, mayroon ding mga kainan. Pero sa mga bakasyonista o kahit man mga ordinaryong residente na hangad lamang makapamasyal at lumamon kahit hindi gaanong kalakihan ng budget, sagot ka na ng isang aesthetic na kainan / tambayan sa Barangay Sagod Balay, 3rd Block, Premises Street, San Fabian, Pangasinan. Russell Indon, tubong Umingan, Pangasinan at nakapag-asawa sa bayan ng San Fabian. Siya ang co-owner ng Cafe Solve. Kuwento nito, nag-umpisa ang kanilang negosyo during pandemic time. Nag-umpisa sila sa pangalang Top Siam hanggang sa kalaunay naging Cafe Solve. Nung una, mga tapa ang kanilang main product. Pero pagpasok ng Solve, napalitan na ito ng manok. December 13, formal na nabuksan sa publiko ang kanilang family business. Mula sa kanilang pag-uumpisa hanggang sa kasalukuyan, nariyan ang mga challenges na talaga nga namang sumubok sa kanilang pasensya at kakayahan bilang negosyante.
Good thing dahil sa kabila man ng mga pagsubok na ito, full force ang kanilang pamilya sa paglaban kaya naman laking tuwa nila dahil kung pagbabasihan ang kwento ng inuupahan nilang pwesto, sabi nila walang nakakatagal dito at sila pa lamang so far ang umabot ng ilang buwan and going strong. Isa na ito sa mga maikukonsidera nilang hamon na masasabi nilang nakayanan nilang lampasan. Siyempre, bilang isang negosyante, lalo na kung food business ang inyong pinasok, hindi nga din naman ito basta salpak lamang, gaya nila Russell, since manok ang pinaka-main product nila. Tila napakadaling lutuin ng produktong ito, pero kabaliktaran ito sa kanilang karanasan. Sa loob ng isang buwan, imagine, sumailalim sa trial and error stage sina Russell ni hindi na nga nila alam kung ilang kilo ng manok ang kanilang nagamit para sa kanilang food experiment. Dahil ang target nila hindi lamang basta simpleng fried chicken na nakasanayan ng karamihan ang maihain kundi bawat food serving may twist, kumbaga. Quality, may sipa at higit sa lahat, ikakabusog talaga ng mga customers. Likas na sa kanilang pamilya ang hilig sa pagkain. Isa ito sa kanilang masasayang bonding moments, bawat putahe at inumin na kanilang napagsasaluhan hanggat maari hangad nila ang mala fiesta meal. Lalo na kung may kamahalan, syempre hanggat maari gusto natin na maging worth it ang labanan. Hindi yung magbabayad o gagastos ka ng pagkamahal-mahal na produkto pero hindi naman sold sa sikmura mo. Ramdam nila Russell ang ganitong kalakaran. Sino ba naman ang may gusto na tinitipid lalo na sa pagkain? Kaya naman sinisiguro nila na hindi lamang kanilang business name manatili ang salitang solve, kundi mapapatunayan yan sa bawat produkto na kanilang naihahain. Sila ang negosyong maaring makatipid ang mga customers pero hindi ka magiging tipid sa pagkain. Payo naman ni Russell sa mga kapwa nila negosyante, lalo na sa mga baguhan na napaka-importante na alamin kung ano talaga ang inyong passion, kung ano ang inyong hilig, kumbaga. Pero syempre, hindi lamang basta hilig ang umiral, kundi as much as possible, andun din ang dedikasyon para mag-aral o pagtuunan ng pansin ang mga detalye na dapat gawin para mas mag-improve ang ating mga gagawin. Sa puntong ito mga kabombo, atin pong tunghayan ang kwento ng isa na namang negosyante na ating kakapulutan ng aral at leksyon. Ako si Russell Indon, tubong Umingan, Pangasinan. Tapos dito ako nakapag-asawa sa San Fabian, sa Good Valley. Actually, si Solve, nag-start siya nung pandemic. So, hindi pa siya solved noon. Tinatawag namin siya na Top Siam. So, sinimulan namin noon, nagsimula kami sa tapa.
Meron na rin kami mga chicken nun, which is yung chicken is yun yung talagang main product namin sa ngayon. Tapos, 2024, plinano namin itong Solve. Meron na talaga siyang pangalan. So, ito kasing shop is talagang inaay na namin siya na makuha. And then, nag-open siya November. So, nung nag-open siya, parang isang oras lang yung decision making namin. Nag-decide kami agad na kunin, i-rent na. Kasi talagang tinitignan na namin siya noon pa. And then, December, doon na kami nag-open. December 13 to be specific. Sa challenges, usually, ang na-encounter namin dyan is yung mga recipes namin. Kasi we lean towards quality. So, before kami mag-open, yung main product namin, which is yung chicken, talagang tinest namin siya ng tinest. Mga isang buwan ata na testing yan, hindi namin alam kung ilang kilo ng manok yung naprito namin dahil lang dyan sa chicken. Talagang tinignan namin yung tamang temperature, yung mga seasoning, yung mga ingredients, yung tamang oras ng pagluto para ma-preserve namin na yung chicken is talagang malambot. Since yung chicken na part na product namin is breast part, so boneless siya, hindi mo na kailangan na pagkakain ka, tatanggalin mo yung buto. Tapos, syempre kami, mahilig talaga kaming magluto as a family. This shop is initiated ng family, and yung family talaga yung nagsusupport. I am just one of the owners, and sa hilig namin sa pagkain, talagang nag-put up kami ng business na galing doon sa passion namin sa pagkain. So yung food namin talagang tinest namin yan, at nandun talaga kami sa gusto namin na maibigay sa tao yung quality na deserve nila. Which is, sa amin, as a family, yun yung alam namin na deserve namin. So, yun din yung binibigay namin sa bawat customer namin na pumupunta dito. So, through our food, natitreat din namin sila as family kasi yun din yung quality na gusto naming ibigay sa kanila. Si Solve naman, kaya siya naging Solve is parang derived siya from the colloquial term na solve, sulit, busog, yan. So, doon namin siya nakuha. So, wala nang masyadong kumbaga explanation pagdating doon. Doon talaga siya galing. So, parang, sa food namin, kapag yung mga customer namin pag kumakain dito, usually tinatanong kami, di ba kayo lugi dito kasi madami yung serving, masarap, tapos parang seryoso ba kayo na ganito lang yung price? So, at the end of the day, or kapag naubos na nila yung pagkain nila, so babalikan namin yun, sinasummarize namin yung isang araw. Yun yung tumatatak sa amin na nasabi ng customer namin na sulit, solve. Pagdating sa price range, siguro andun tayo sa middle part. Kasi we do not want to compromise yung quality pagdating dun sa sineserve namin, even dun sa drinks. But sa price range, mag-start tayo from 55 to 480. So yung 480 kasi yun na kasi yung bucket namin na chicken. So madami talaga yung serving nun. Pagdating sa customers, halo-halo siya eh. Meron kaming youth, meron kaming 18 years old pababa. Meron din kaming mga hindi pa teenagers, mga 8 years old, 7 years old na dinadala nila yung ninang nila dito, binubudol nila yung ninang nila, binubudol nila yung mga nanay nila, nagtuturo dito. Meron pa nga one time, bata siya, hindi ko alam kung 4 years old or 5 years old, dinala niya dito yung family. So, yung bata yung nag-initiate na dito sila kumain. And also, we have customers from Baguio City, Bulacan,
Nueva Ecija, Cabanatuan City. Na nung natikman nila, una is konti pa lang sila. Then, sunod-sunod, pagbalik nila, family na yung dala nila. So, we cater on different ages. So far, yun. Dito kasi, ang main product namin is yung chicken. Yun talaga yung gusto naming ipagmalaki, na pagdating sa chicken, talagang sinisigurado namin na yung quality is affordable and mai-enjoy ng karamihan. Yun nga, sabi ko nga kanina na inaral talaga naming mabuti. So, meron kaming fried chicken, meron kaming pastil. Yung pansit namin, chicken din yun, hindi siya pork. Lahat ng makikita nyo dyan, majority is puro chicken. So, yun talaga yung pinopromote namin, yung chicken namin na products. And also, dun sa logo namin, kung makikita nyo, manok talaga yung nandun. Sa marketing, pagdating sa marketing is number one, marketing collateral natin, yung mga tarpaulin, yan. Yun talaga yung main na, kumbaga masasabi namin na effective talaga siya. Dapat meron kang tarps ng products na makikita ng tao na yun yung binibenta mo. Hindi siya ito yung first venture ko sa negosyo. Actually, naging distributor ako ng Timeless Beauty. Nag-originate yon sa Muñoz, Nueva Ecija, Science City of Muñoz. Tapos, nag-try ako na mag-venture to distributing yung tapa namin noon. Tapos yun na din yung naging product namin dun sa Tapsilugan, which is yung Tapsiam. So, if meron tayong mga customer dati na makakapakinig, makikita nyo doon sa page namin na hindi namin binago yung page. Gusto namin na ma-retain yung quality na natikman nyo noon through Tapsiam, na maaalala nyo na kami pa din yun. Actually, pagdating sa business, lumaki ako sa bakery. Lumaki ako na katabi namin ng kuya ko yung oven pag natutulog. Which is yun, proud ako doon kasi yun yung naging malaking part kung sino ako ngayon. Yung family namin is, kung tama yung pagkatanda ko, is sila yung isa sa nag-distribute ng Nutriban dito sa Dagupan City noon. Then nag-migrate to Umingan. Tapos doon na tinuloy yung bakery. So pagdating sa family ng Indon, talagang ang Indon is inclined to business. And kung sasagutin ko yung tanong na soon magkakaroon ako ng negosyo, talagang doon papunta yun. Kung sakali na magba-branch out, syempre gusto namin sa Dagupan City. Pagdating sa time management, very proud ako na masasabi ko na yung family ng Indon at Balagbag is very supportive pagdating sa negosyo. So, given na may mga problems personally or sa trabaho, but through yung proper communication and yung support ng family, parang passive na lang sa amin yan. So, yun nga, sabi ko, we always take it to the brighter side, na andyan yung family para supportahan ka. Ang masasabi ko siguro pagka gusto nating mag-put up ng business is, syempre, manggagaling yan sa passion natin, kung ano talaga yung gusto natin. But, syempre, kailangan maging maingat tayo because kahit na very passionate tayo, kung hindi natin pag-aralan na mabuti kung ano yung product na ibebenta natin, kung ano yung product or service na i-offer natin sa mga tao, pwede tayong ma-disappoint. But, syempre, kailangan ready tayo sa mga ganong challenges pagdating sa negosyo. And yun, hindi talaga mawawala na meron talagang challenges. And also, merong mga magkikriticize sa'yo. Hindi tayo hihinto doon sa criticism lang. But, yung through criticism or yung pamumuna or yung mga comments,
walang negative na comment. We all take it to the brighter side na i-improve yung products na ibebenta natin, i-improve natin yung service na ginagawa natin. Siguro so far sa 5 months na nandito yung Solve, pinakinggan namin yung tao. And kaya kami tumagal ng ganito, though hindi pa siya masyadong matagal, which is na sa amin, achievement na yon para sa amin, na kailangan intindihin namin yung tao, ano yung gusto nila. Ayun, sa mga viewers natin, punta lang kayo dito sa Tambayan kung saan may enjoy mo yung food, and also dalhin nyo na rin dito yung mga kaibigan nyo. Dito lang yan sa Good Valley, 3rd Block, Primicius Street, San Fabian, Pangasinan. Operating hours, we operate 10 a.m. to 10 p.m. So, see you. Para naman sa kanilang mga ipinagmamalaki at lakas makasolve na mga produkto, narito, ating tunghayan ang ilan sa mga pwede nyong mapagpilian. So, mag-start tayo dun sa chili garlic oil namin. We sell it for 95 pesos. We also have our shrimp paste, yung spicy, 70 pesos. And also yung original namin na shrimp paste for 65 pesos. And meron din kaming hopya na binabalik-balikan sa amin. Meron kaming yung classic na hopya and yung ube na flavor for 110 pesos. So meron din kaming Shanghai. Yan. Na ino-offer namin dito sa Solve for 180 pesos. Then yung pansit namin na best seller namin, pagdating sa pansit is 280 pesos. Then we have our drinks. Best seller namin ngayon is yung caramel macchiato for 120 pesos. Pero kung gusto nyo ng mas matapang na kape, kailangan nyo mag-add ng extra shot. Yung extra shot is for 30 pesos. Then, pagdating sa frap, ang best seller namin is yung very strawberry tsaka yung matcha latte namin. So, we sell it for 150. Yung price range is from 145 to 170 pesos. Tapos, pagdating naman sa food, meron kaming iba't ibang silog. First is yung bacon silog namin that we sell for 169 pesos. So dito, malaki na yung rice, tapos may 2 itlog, tsaka bacon strips. Tapos, meron din kaming longganisa na sineserve namin sa all-day breakfast namin. Ganun din, malaki yung serving size, 2 na rin yung egg, tapos alaminos longganisa yung ginagamit namin. Then, meron din kaming corned beef silog. Yan. Tapos, ito yung bagong product namin ngayon, yung chicken pastil na we sell for 95 pesos. Then, kung gusto nyo ng pika-pika lang or merienda lang or pangpapak lang, we have yung classic na fried chicken namin, which is ito po yung main product namin. Ito po talaga yung pinopromote namin at gusto naming makilala ng tao. We have chicken and fries for merienda. Then yung classic namin na chicken na we sell for 98 pesos na meron tong iba't ibang sauce, honey butter, teriyaki, barbecue, sweet and sour, garlic parmesan. Ayan. Then meron din kami na mga garlic mayo na talagang na-test din naman to. Yan. Sa mga gusto pong pumunta dito sa Solve, dito lang po yan sa 3rd Block, Primicius Street, sa Good Valley, San Fabian, Pangasinan.
Sumainyo ang panibagong edisyon ng ating lingguhang segment na Negosyo at Empleyo. Mula sa Reportorial Department ng Bombo Radyo Dagupan, Bombo Laimi Perez para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Good morning, Philippines!